Hi, welcome back to our video guide series. This video is all about how we can make an amazing background using perspectives. So what is perspectives? In drawing, perspective is how you see things depending on where you are located. Where your eye is looking at. It can be you are looking straight, looking left or right, up or down. So this is actual demonstration and how you can draw a one-point perspective background. So ito na yung nagawa ko kanina. This is an example of one-point perspective background. Gagawin ulit natin ito para makita nyo yung process. Kung paano ko nilagay yung chair, table, sofa, and the Rubik's Cube. Okay, now let's start. So, nasabi natin ang perspective ay kung paano tayo titingin sa mga bagay. So, kung ikaw ito, okay, this is you, at nakatingin ka dito sa point na to, so, isa lang yung direksyon pupuntahan ng iyong mga mata. Dito lang sa point na to. So, ang point na to ay tinatawag na vanishing point or VP. So, ang lugar kung saan nakahanay yung vanishing point ay tinatawag na horizon line, HL. So, paano ka nga ba makapag-drawing ng mga bagay around the vanishing point? Paano nga natin nakikita yung mga bagay around this vanishing point? So, dito sa video ito, makikita natin kung paano natin mag-drawing yung nasa bago mag-vanishing point. Pwede tayo magkaroon ng bagay dito sa itaas ng vanishing point. Pag nakatingin ka sa dagat, di ba meron dito, halimbawa dito yung dagat, nasa itaas yung langit. Kaya tayong i-guide ng one-point perspective on that. Kakaroon tayo ng guidelines. So, lahat ng lines ay papunta sa vanishing point. Okay. So, erase natin itong isa, hindi masyado siyang hindi pantay. Pero, hindi naman importante kung perfect na perfect yung gawa natin. Ang mahalaga ay understandable yung mga lines na papunta siya sa vanishing point. So, paano na tayo makakapag-drawing ng mga bagay around the vanishing point? So, di ba pag nakatingin ka sa malayo, yung nasa malayo, maliliit, hanggang sa yung papalapit ng papalapit yung tingin natin, palaki ng palaki yung mga bagay. Halimbawa ay may puno dun sa malayo. And then, habang papalapit ng papalapit, yung tingin natin, palaki ng palaki din yung size ng mga puno. So, para gawin ito, visual na ito sa ating mga bagay na drawing, in this point perspective, lalagyan natin ng lines na mula sa maliit hanggang sa palawak ng palawak yung ating lines. Ngayon, ready na yung ating guidelines. Pwede na tayo makapag-drawing ng mga bagay around the vanishing point. Ang unin nating i-drawing ay upuan. Ang upuan ay nasa iyong harapan. First step is find a square plane. In drawing, square plane is not a perfect square, but it is understandable. Our viewpoint is going to that point, kaya magkakaroon ng changes sa shape ng square. So here, kung tayo ay nakatingin doon sa point na yon at meron tayong chair sa harapan natin, hahanap tayo ng square plane dito sa harapan natin. So, here,
Kukunin ko na itong dalawang square plane. Yan. Hindi mo siya perfect. Yan. Kung nakikita nyo, ang aking square plane. And from there, gagawa na tayo ng ating chair. Meron tayong perpendicular lines na makikreate. So, all images na nakikreate natin ay 90 degree above the ground. Kung nandito yung square plane natin na ating chair, paano natin may drawing yung mga paa. So, susundan natin itong lines, vertical lines, on doing those feet. Okay? Diretso lang. At yung ating sandalan ng chair. So, meron na tayong chair sa ating harapan. So, lagyan natin dito ng right and left. So, now, paano tayo makapag-drawing ng lamesa on the right side of the chair? So, first is find a square plane. On doing this, ang una nating hanapin ay para dun sa mismong table, yung top of the table, and not the legs or the feet of the table. So, itong square plane, susundan natin yung guidelines on drawing that. Okay? Dahil malawak yung table ko, kukuha ako ng 3 square plane dito to make a rectangle. Yan. Ito na yung pinakang top ng table ko. Yung table is merong width, may kapal na. Gagawa tayo ng dito, vertical, and then susundan natin yung guidelines, and vertical, horizontal, then vertical. Nanginginig ako kasi ba talaga drawing sa papel yung nakalatag kesa kaganito. Okay. So, now, we were going to make the legs. Lagyan din natin ito ng width yung ating chair. So, dito na tayo sa legs. Vertical. Vertical above the ground. So now, we were going to make, on the left side, is sofa. First step is to find the square plane using the guidelines. I will get here, dahil mahaba yung sofa. Yan, sopa. Sa Tagalog, sopa. And then, yung sandalan. Yan. Yung mga lines talaga, yun yung pinakang guide natin. Dahil may kapal yung sopa, lagyan natin ng width. And then, dapat vertical siya. Nanginginig. Nanginginig ako. Ayan. Yung line dito, halimbawa, hindi mo naman kailangang puntahin dun sa line na ito kasi masyado siyang malapad. You have to follow na lang yung guide nito kung paano natin i-draw yung line dun sa sofa. Diba? Kailangan natin maintindihan na pag ganitong perspective, wide to narrow, no? Malawak pa, sikip. So, kailangan itong sa baba ng sofa, yung width niya, kailangan malapad. Maintindihan natin na pag papalayo siya, papaliit ang width. Okay, meron na tayong sofa on the left side. Lagyan natin ng maliit na legs. Okay.
Okay. Wow. Now, how about you have something between you and the chair? So, let's draw a Rubik's Cube between you and the chair. So, dito sa part na ito natin ilalagay. So, let's have a line here because Rubik's Cube is smaller than the chair. First, find the square plane. And then from there, make the Rubik's Cube. Whole thing is perpendicular above the ground. So, meron na tayong Rubik's Cube between you and the chair. So, this is how we do a one-point perspective. So, let us continue our lesson about one-point perspective. Ang perspective ay ginagamit sa background para magkaroon ng lalim, layo. Yung parang totoo yung lugar o yung eksena, yung scene na makikita natin sa aklat. Perspective ang ginagamit doon. Disclaimer lamang po na ang tinuturo ko po dito ay based sa aking experiences sa panggagawa ng mga illustrations, sa aking mga natutunan sa mga online courses, at sa mga lessons na tinitik ko. Hindi po man pang expert level ang mga tinuturo ko, kumbaga hindi naman perfect, ay ito po ang base or foundation kung paano natin magagawa ang one-point perspective. Kumbaga, ito po yung pinakamabilis, pinakamadaling paraan para maunawaan ninyo kung paano ito gawin. Ituloy po natin yung lesson natin sa one-point perspective. So, ito po yung, nilinis ko na po yung mga lines. Inirase ko na yung guidelines para makita natin kung ano ba yung epekto ng guidelines ng one-point perspective dun sa mga objects na drawing natin. So, kung dito tayo nakatingin sa vanishing point na ito, at ito ang ating horizon line, sa baba niyan, makikita natin yung mga top view ng mga gamit. Ito yung inuupuan, yung top ng lamesa, at yung sofa, at yung itaas ng Rubik's Cube. Ibig sabihin nun, pag dito tayo nakatingin, ito yung eye level natin. Pag tungo natin ng bahagya, makikita natin yung mga top ng mga objects. Pag naman tayo ay tumaas ang tingin, above our eye level, makikita naman natin yung surface ng mga nasa taas. Makikita naman po natin na iba talaga yung epekto kapag gumagamit tayo ng perspective. Mas gumaganda siya at parang totoo yung nakikita natin. Maganda itong incorporate sa ating mga illustrations sa ating storybooks.